Bes! Bes, ano? Kamusta ka dyan? Bes, ayaw talaga eh. Nag-diet naman tayo. Saan tayo nagkulang? Sobra-sobra pa nga tayo, di ba? Namong problema ka rin ba dahil kahit anong effort ang gawin mo, humehelo pa rin ang iyong bilbil? Noong bata pa lamang, payatot daw itong si Beige kahit anong takaw pa niya. Nagsimula raw ang kanyang paglobo pagtuntong ng edad na 20 nang tuluyan na siyang mapabayaan sa kusina. Nagugutom ako, kakain ako. Magluluto ako ng adobo ng 3 a.m. Lumpiang Shanghai, dinuguan. Ang paglobo raw ni Beige naging turning point para sa pagbabago ng kanyang buhay. Sumali siya sa beauty pageant na Bilbiling Mandaluyong last year. At akalain niyong naging 4th runner-up pa siya. Pero ang beauty contest di lang pala patabaan. May pagandahan rin itong hangarin na siya ring fitness goals ngayon ni Beige. Binigyan po kami ng dare ng Bilbiling Mandaluyong. Sabi niya, after a year, pag pumayat kayo, yung mga nanalo, meron kayong prize, cash prize. Mula nang matapos ang pageant, 4 na buwan na raw niyang pinaghihirapang mapaliit ang kanyang bilbil. Sinubukan daw niyang magbawas ng pagkain, pero gayon pa man, malaki pa rin ang kanyang bilbil. Nag-ano ako, 1 meal a day. So, lunch lang, kasi breakfast, puyat din ako. Tapos, umiinom ako ng green tea 3 times a day. Sinabayan din niya ito ng workout. Sa katunayan, inaabot nga raw siya ng 6 na oras sa pag-exercise araw-araw. Simula nung nahilo ako ng first day, hindi ako umaalis sa gym hanggat hindi ko natatapos yung pinapagawa sa akin. May pagbabago naman daw siyang nakikita, pero kakaunti lamang. Kaya ang tanong niya, papaano nga ba talaga mapapaliit ang malaking tiyan? Sa isang tao, madalas na unang tumataba ang tiyan dahil dito mas maraming adipose tissue o yung cells na pinamamahayan ng taba. Nandito rin ang taba dahil malapit ito sa bituka. Kapag napipisil pa ang taba, subcutaneous fat ang tawag dito. Ibig sabihin, nasa ilalim lang ng balat at mas madaling paliitin. Pero kung ang taba ay yung matigas na at bilog na bilog, visceral fat na ito at ito po ang mas delikado. Nakakapit na kasi ang tabang ito sa mga laman loob natin. Mas maraming visceral fat, mas mataas din ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso, diabetes at iba pang malalalang sakit. Para mapaliit ang tiyan, kailangan alamin natin ang mga tamang hakbang. Una, hindi raw liliit ang tiyan kung mali ang paraan ng pagdidieta, tulad ng crash diet na ginagawa ni Beige. Kaya payo ni Coach Jeff, let's say for example every 3 hours kumakain kami para at least nasusustain namin yung energy consumption ng katawan. Tapos natutulungan namin yung metabolism namin. Pangalawa, maaaring hindi nagiging sapat ang intensity o hirap ng pag-ehersisyo ninyong ginagawa. Meron tayong nakikitang nagja-jog pero nagre-rest din naman for a while. So hindi natin napupush yung oxygen consumption natin, especially yung heart rate natin, to burn more fat. Kapag mas mabilis ang tibok ng ating puso, tumataas din ang demand sa oxygen ng ating katawan. Habang tumataas ang demand ng oxygen, nangangailangan din ito ng enerhiya, kaya mas maraming nasusunog na taba. Panghuli at higit sa lahat, nababaliwala ang lahat ng effort sa pag-workout at pagdidieta kung kulang o walang disiplina. Magmamanifest yung results ng diet mo at exercise. Mas magiging epektibo raw ang pagdidieta kung may meal plan para siguradong tama at balanse ang inyong food intake. Sa almusal, mainam na kumain ng mga pagkain mataas sa fiber at protina tulad ng oatmeal at itlog. Kapag pala merienda, pwedeng ang kainin mo ay, wheat mo isnabin ha, wheat bread at saka peanut butter. But take note, low-fat peanut butter. Pwede din itong protein bar. Pag on the go ka siya kapag busy ka sa trabaho mo. Para sa tanghalian, pwedeng kumain ng grilled chicken breast, half cup brown rice at 2 slices ng carrots. Option din na magmerienda ng yogurt at ng gusto ninyong prutas para sa afternoon snack. Pagdating naman sa dinner, pwedeng kainin ang mga nandito, okay? Ito, tuna.
for protein. Di ba? For our muscles. Tapos gulay, fiber naman yan. Ito naman kamote, carbs. Makatutulong ding mapabilis ang iyong pagpapapayat kung gagawin ang high-intensity interval training o HIIT na siya ring susubukan ni na May at Beige. Before that, sige, basic stretching muna tayo. First exercise po natin is we're gonna do 10 air squats, tapos jump po tayo sa kabilang cone. We're gonna do 8 modified push-ups, then jog back, tapos ulitin natin yung 10 air squats. Sa HIIT, mabibilis at matitindi ang exercises na paulit-ulit ginagawa at maikli lang ang oras para magpahinga o yung recovery period. Uy, bakit yung tiyan ko nahuuna? Oh my God! Parang feeling ko, nabunod ko yung sarili ko. Kadalasang tumatagal mula 10 hanggang 30 minuto ang isang session ng HIIT. Depende sa kakayahan ng gagawa nito. Sinasuggest namin siya at least 4 times a week. In that 10 minutes, mas napupush mo yung oxygen consumption mo, leading to more fat burning. First time daw itong gagawin nila May, kaya susubukan muna nila ito sa loob ng 4 na minuto. 1, 2, 2, 3. faster! Mas nakaka-prolong siya ng tinatawag natin na post-metabolism na effect or afterburn kung tawagin nga nila. Kung magkakaroon ng healthy lifestyle, makikita rin ang diferensya sa laki ng inyong bilbil in as early as 3 months. Tandaan, ang pagpapaliit ng tiyan hindi lang sa ngalan ng tiis ganda. Mabuti rin to para sa ating kalusugan.